Hello again guys. Ngayon, gagawa naman tayo ng program or explain natin yung program in our activity na list. Yan, this one. Restaurant Order Management System. So, objective natin dito is to apply the knowledge of Python list and their methods in simulating restaurant management system that handles menu, items, customer orders, and data operations. So, dito sabi, use at least 10 these menus. And there are the 10 methods na dapat natin gamitin. But may mga ano naman ito, may mga steps, no? Para malaman natin na kung nagamit pa natin lahat. So, let's start na. So, number 1, sabi, initialize the menu. So, create a list of menu items where each item is sublist containing the dish names and the price. So, ito yung example na binigay ni sir. So, dito, makikita nyo naman na ito yung ginawa nating list, no? Ito yung pinaka-menu natin sa ating system. So, may burger tayo, 120, fries, 60, pasta, 150, steak, 350, and iced tea, 50. So, in step 1, nagawa natin siya na mag-initialize ng menu na may dish name and price. So, next na tayo sa step 2. Yan. Ito yung sample format na ano, dapat lumabas. Gawin natin. I-play na lang din agad natin. Sabayan natin yun. Yan. Bali, ito yung step 1 natin. So, tama siya. No? Kaparehas niya tong sample format na may 1 burger slash tapos then yung peso sign. Next na tayo sa step 2. Step 2 daw, add and insert menu items. So sabi, add a new menu items which is pizza na tig 200 using a pen. No? Ito, here. Insert a special item so for today na tig 90 at index 1 using insert method. Then ask the user to input a new dish name and price, then add it using a pen. Yan. Ito, makikita nyo naman dito, nag-add tayo ng pizza na tig 200 using the method na append. Dito, dinawag ko lang yung list natin, which is si menu. And then, nag-dot append tayo para magamit natin yung method. And also in the insert, sabi daw kasi, insert the special item at index 1 using insert. So, ito yung index na dapat lagyan niya or kung saan niya ipapasok yung soup of the day. So, makikita niyo dito, ito yung 0, si burger, then dito si price, no? Ito yung 1, si price. Dapat mangyari dyan, burger, and then soup of the day, then price, no? Ayun yung sabi. Pero, pagdating naman kasi dito sa step 3, nasabi, remove and pop. Sabi, no? Remove price from the menu item using remove method. Use pop method to remove the last item from the menu. Print updated list. Ito gawin natin. So, maglalagay tayo pansit. Pansit. Sabi natin, take 300. Yan. Scroll up lang natin. Ito. Nakita niyo dito na si pansit nadagdag dito sa dulo. Since ang sabi natin, mag-add daw i-ask daw natin si user kung ano yung gusto niyang bagong menu, no? So, dinagdag niya dito sa dulo using append method. And then, sabi ko nga kanina, ito, malalagay dito si soup of the day sa baba ni burger. Kasi, ito yung index 0, then ito yung index 1. No? E di nasa baba niya na si price. And then, dito, sabi kanina kasi,
i-pop down natin, no? Ito, remove the price from the menu using remove. Then use pop to remove the last item. Dito, si price, nawala. Yan. Nawala si price dito. Kasi, gumamit tayo ng, ito, menu, not remove. No, gumamit tayo ng remove method. So, price, natig 60. And then, tinawag natin, tapos nag-pop tayo. Etong pop kasi, automatically, maalis niya yung last item from the list, no? So, ang naalis dyan is yung nilagay nating dish kanina, no? Nilagay kasi nilagay kasi natin kanina, sabi kasi magkas daw si user, kung anong gusto niyang ilagay, then naglagay tayo. And then, dito, sabi, use the pop to remove the last item from the menu. So, nawala si pansit. Ayan. So, sa baba, ito na ulit yung pinaka-final menu na updated. So, hanggang 6 na siya. Si pizza yung dulo. Then, dito, ayan, sorting and reversing. Sort the menu by price, ascending using menu.sort.key lambda x, no, x, then colon, then x, then 1. Dito, this one, given to ni sir, no? Given yan sa amin. So, hindi namin alam yung lambda na function, kung ano yan. Pero, based on my research nga, nag-researchers kasi tayo guys, para alam natin para sa inyo. Ang lambda kasi, isa siyang function na automatically makikita niya yung list or ma-affect yung list, no? Ito, bibigyan ko example. Makikita niyo siyang ganito. Parang si lambda, where is it? Ito, si lambda, x. Yun, no? Si lambda. So, type natin siya. Si lambda naman kasi, sabi nga kanina, when you call that sort, Python automatically takes each element of menu and passes it to the lambda function. So sabi ito, kapag gumamit ka daw ng that sort, automatically bibigay yon kay lambda function. So si lambda is a function, no guys? And parameter list. Yan. So ano siya? Parang ganito. Gawa natin siya na wait, yan. Para siyang ano, x then is equal to burger. Yan. Then return x1. So ito ay parang nagiging pinaka-variable niya. Pero, 'di ba ang ginamit natin is menu. Pag ginawa mo siya kay lambda, automatically i-convert niya into x. Mababasa niya agad yan kung sino yan, no? So dito, sabi dito, ito. Menu.sort key.lambda x colon x. If nagwo-wonder kayo, ano bang purpose netong dalawang x? This one, this first x, ito yung pangalan, no? Ito, yung first one, ito yung pangalan, which is the burger, fries, pasta, steak, and iced tea. Sila. Ayan. And then the second x, ito naman yung price. And then, ito yung one niya. Doon siya start magbilang, no? Yan. So, ayun lang naman si lambda. Isa tayo. So, ito pakita natin yung sort. Dito, makikita niyo naman, after sorting, ito, from lowest to highest, iced tea, soup, burger, pasta, pizza, and steak. Dito, sinort niya yung price. Kasi di man pwede sort yung yung
letters. Pero na lang kung alphabetically mo siya i-arrange, di ba? Then dito, sinort natin yung price niya from lowest to highest. Then sabi dito, reverse na natin. Then reverse it. Most expensive first using reverse method. In here, makikita nyo naman na na-reverse natin siya. Yan. So, si iced tea, nasa dulo na. Then stick, pinakaunahan na. So, nagamit natin yung the reverse method. Then step 5 daw, searching and counting. Ask the user to input a new dish name to search for. If found, display the dish price and index position using index. If not found, print item not found on the menu. No. Ayan, search tayo. Sino yung search? Siguro si pasta. Ayan, pasta. Pasta. Yan. Ito yung lumabas. Number of dishes above 100. Ay, ito. Pasta found at index 2 with price 150. Ito pala kasing number of dishes above 100. Sabi dito pala kasi, count how many dishes are priced above 100 and display the result. So, nakita niya dito na apat yung dish na under ng 100. Hanapin natin siya. So, itong soup of the day, 90, iced tea, 50, ice cream, 80, and cake slice, 95. No? So, kaya naging 4 na above the 100. Then, enter dish to order. Ang next niyan is combine with another menu. Create a list of dessert. Ito pala. Ito to. Dito. Ito. Len, item for in menu if item. Index 1. Then, yung greater than 100. Ay, less. Greater than nga. Yan. So, number of dishes above 100. So, dito na pala. Step 6, combine with another menu. Dito, pinakita naman natin na mag-add tayo ng panibagong menu. Using extend daw. Sa extend naman daw gagamitin natin. Dito nag-add tayo ng dessert. No? Ice cream, 80. Then, cake slice is 95. Menu that extend. Ito, ginamit natin. Then, kinall out natin to si dessert. No? Ayan. Para ma-print siya. Ito, makikita nyo dito na si menu with desserts. Yan. Ito, makita nyo si ice cream and cake slice na 80 and 95. Print the full combined menu. So, ito, na-print na natin siya. Using this one. Print. Then, call out the variable name and menu. And step 7, take order customer. Create an empty list called orders. Then, create as the user in loop to input dishes they want to order. If the dishes exist in the menu, add to order using a pen. If not, print sorry if they're not available. Stop taking orders when the user types done. So, pag tinype daw ng user na done, ganyan, madadone. Pero, order muna kasi tayo, guys. Yan. Dito, ginamit ko is while true. Paiklian natin siya. Yan. Orders, sabi na gumamit daw tayo ng empty list. Ito si empty list. Then, gumamit daw tayo ng while or loop. Basta loop daw. Gumamit ako ng while. Then, nagprint ako ng new order, input. Mag-ask tayo ng input from the user. Then, new order to lower. Then, etong to lower. Para lang to sa kunwari may nag-type si user ng ganyan. So, kukunin niya pa rin yan kasi automatically ko-convert niya is into lower.
no? Parang error handling lang yan. Then sabi, i-add daw natin sa dulo using append. Ayan, in-add natin siya orders.append items. Print natin siya. Malalagay ito itong new order, added to order, then break. If naman daw wala dun sa list or sa menu, type ay lalabas daw natin is sorry, item not available. Sabihin natin, bili tayo ng pasta. Ayan, so dito lumabas pasta added to order. Ayan, order pa tayo guys, ice cream. Ayan, ice cream added to order. And last, cake slice. Ayan. Para mapagana naman natin itong sorry item not available. Lagay tayong typo. Burger. Yan. Sabi dito, sorry item not available. So, done tayo. Para matapos yung pag-order natin. Yan. So, dito, step 8 daw. Bill of summary. Calculate the total bill by summing prices of all ordered items. Display a formatted bill using this one. Yan. This kind of expected output. So, dito makita nyo, ordered items, pasta, ice cream, and cake slice. Yan. And then, dito sa baba, ito yung pinaka parang resibo niya. No? Mas madaling tignan. Compare mo dito. Ito yung pinaka resibo niya along with the total amount. Yan. So, 325 lahat. Dito, step 9 daw, copy and clear. Make a copy of full menu list. Sim copy, then clear the original menu clear. Both print list to show the original is now empty while the copy remains. Yan. Dito, explain ko muna yung code ng order summary. So, dito, makita nyo na ito yung print. Then, tinawag ko si orders. Para lumabas yung lahat ng orders. Then, total. Tapos, variable name. Sum. Items for item in order. Then, print the summary. So, dito makuha. Kita dito lahat. So, order summary for item in orders, print items 0. Tapos, ano lang yan. Design na naman tong dash, no? Tapos item. Tapos dito makita mo yung total. Ayun na naman. Then dito pagdating sa copying and clearing, dito, papakita lang naman natin na si list ay na-clear talaga, no? Or si menu na-clear. So, in short, ito yung lalabas dyan. Original menu after clear. Tawagin natin siya the variable name of the list. And this is the expected output. Kasi sabi, i-clear daw natin tong si menu. Ito yung menu kasi natin, di ba kanina? Pinakasimula hanggang sa nagdagdagan, nabawasan, ganun. So, ito na siya ngayon. Empty list na. Malalaman nyo empty list na kapag nakita nyo tong dalawang square bracket na laman. So, ayan lang guys sa ating restaurant order management system. So, thank you for listening.